Hi Joshua, fancy seeing you here. Walang paalam na umupo ang mangkukulam sa tabi niya. I missed you. Namiss mo rin ba ako? Muntik po siyang malaglag sa akin ng upuan niya dahil sa sobrang gulat. Nakatingin kasi siya sa malayo dahil pakaramdam niya malapit na siyang mabaliw. Hindi niya tuloy napansin na may papalapit na dilubyo sa kanya. Bilib din naman siya sa babaeng ito dahil ang talas ng mata. Nasa dulong bahagi na nga siya pero nakita pa rin siya nito. Marahas siyang napatingin sa mukha nito. Daphne, will you please leave me alone? Maring niyang pakiusap dito. At saka huwag kang umupo dito dahil baka magalit ang girlfriend ko. Pagsasinungaling niya, lumingali nga naman ito. Nasa comfort room. Imporma niya rito pero dahil makapal ang mukha nito hindi man lang ito natinag. Umirap ito sa kanya. Girlfriend mong mukha mo, wala magkakagusto sa'yo. At saka kanina pa ako nakatingin sa'yo, wala ka naman kasamang babae. Nagsisimula na naman ang kalbaryo niya. Paulit-ulit siyang napamura ng mahina. Dapat pala umuwi na siya kanina pa habang kausap pa nito ang lalaki. You know what? Lahat ng mga sinasabi mo tungkol sa akin gagawin ko talaga yun sa'yo, Daphne. Nang matapos siya magsalita, hinampas nito ang balikat niya. Joke lang? Ito naman, napakaseryoso mo, Joshua. Para kang baliw, binibiro ka lang eh. Alam ko naman na mapagmahal ka at maalaga sa mga babae. So gwapo mo yan? Hindi rin talaga ako naniniwala sa mga masasamang sinasabi nila sa'yo. Wala ekspresyon na nakatitig lang siya sa mukha nito. Minsan nga ipinagtatanggol pa kita sa mga kasamahan ko lalo na kapag sinasabi nilang supot ka. Inaaway ko talaga sila. Masama kasi nila eh. Wala naman talaga siyang naririnig na masama sa ibang tao. Ito lang naman talagang janitress niya ang nagkukwento ng mga kabaliwan tungkol sa kanya. Kunwari ipinagtatanggol siya pero ito naman talaga ang pasimuno sa lahat ng kamalasan na nangyayari sa buhay niya. Itinaas baba pa nito ang dalawang kilay at pilit na hinahawakan ng kamay niya. Joshua, yung katrabaho ko, pinanood ako ng video noong isang araw tapos napanood ko yung babae. Ang ingay-ingay niya habang gumagalaw yung lalaki sa likod niya. Hindi ba pwedeng steady lang kapag ginagawa yung ganun? What the hell? Ganun ka din ba, Joshua? Ganun din ba yung mga babae mo kapag ginagawa niyo yun? Seryoso nitong tanong sa kanya. Dinampot niya ang baso niya na nakalapag sa lamesa at sinalinan niya iyon ng alak. At pagkatapos ay sapilitan niya itong pinainom. What the heck, Joshua? Hindi ako umiinom. Reklamo nito. Halos mabasa na rin ang suot nitong damit dahil panay ang ilag nito kaya nagkatapon-tapon iyon. Uminom ka dahil kulang sa alcohol yung katawan mo. Kailangan mo din yan dahil nababaliw ka na naman. Baliwala niyang sabi rito. Umuubo ito at pagkatapos ay sinamaan siya nito ng tingin. Nagya ka? Ang pangit ng lasa. Reklamo nito sa kanya habang hinahaplos nito ang leeg. Naduduwal na rin ito ngayon. Napakalaswa kasi ng bibig. Nasusuka ako, Joshua. Bakit ba kasi ganyan ka? Sama-sama na ugali mo. Himutok nito kalaunan. Siya pa talaga ang masamang ugali. Samantalang ito ang laging lumalapit sa kanya para lang inisin siya. Lihim siyang natawa sa itsura nito. Medyo nakakaganda siya ng paunti-unti. Tumingin ito sa kanya habang namumuhay ang mga mata. Joshua, gusto ko ng juice. Nasusuka ako eh. Kaya kahit tubig na lang, please. Pagmamakaawa nito sa kanya kaya medyo nakaramdam tuloy siya ng awa. Please, nasusuka ako. Napilitan siyang tumayo para hagilapin ang kaibigan niya. Nakakaawa naman kasi dahil nakangwi na ang katabi niya. Kahit naman kasi mangkukulam ang empleyada niya, hindi naman siya ganoon kasama para pabayaan ito. Pagbalik niya, inagaw nito kagad ang hawak-hawak niyang baso na may laman tubig at ininom nito iyon ng dire-diretso. It was great. The feeling was great. Oh yeah, ang sarap. Hindi ka ba titigil, Daphne? Iritado niyang tanong dito. Para kang pinagsasamantalahan dyan. Daig mo pa yung para kong ginagalaw na lalaki. Hinatak siya nito paupo. Joshua, bakit kailangan may reaksyon kapag nagtatalik? Ganun ba talaga yun? Ay, bakit ba hindi matapos-tapos ang tanong ng baliw na ito? Why she's asking stupid question? Uy, ano na? Bakit nga? Pinisil nito ang ilong niya kaya tinabig niya ang kamay nito. Bakit kailangang umungol? Hindi niya alam kung siya nga ba ito o ignorante. I don't know. Bakit bang inay mo, Daphne? Wala akong alam sa ganyan. Ang gusto yata nito dapat walang reaksyon. Steady lang na parang robot. Maniwala ako sa'yo. Gusto mo ba yung mainay sa kama, Joshua? Yung malakas yung boses? Nakakaperwisyo kaya sa kapitbahay kapag ganoon kalakas ang boses.
Siguro tuwan-tuwa ka pag sinisigaw nilang pangalan mo, no? Dahil sa sobrang inis niya, itinakpan niya na ang bibig nito. Nakahinga lang siya nang maluwag nang biglang sumulpot sa harapan niya si Vince. Yung mga mata ng kaibigan niya ay nanlalaki habang nakatingin sa kanilang dalawa ng mangkukulam. Meron itong akbay-akbay na babae. Hindi niya alam kung saan ito napulot. Siguro iniisip nito na may ginagawa siyang masama sa baliw niyang empleyada. Umiling-iling siya at tumismid pa para iparating sa baliw niyang kaibigan na hindi siya pumapatol sa babaeng matindi ang tama sa utak. Binaklas nito ang mga kamay niya na nasa bibig nito at inirapan siya. Nagtatanong lang naman ako. Sapakin kita eh. Napatingin na rin ito sa kaibigan niya at sa babaeng kasama ni Vince. Inilapit nito ang bibig sa tenga niya at bumulong. Yan ba ang mga gusto mo? Puro dibdib lang? Ang tinuturo nito ay ang babaeng kasama ni Vince. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Pakaramdam niya mauubusan siya ng hangin dahil sa konsumisyon. Daphne, please. Don't make a scene here. Utang na loob naman. Stop pestering me. Nagkibit-balikat lang ito at pagkatapos ay binalingan na naman ito ang babae. Psst! Umalis ka nga sa harapan namin. Naalbadbaran ako sa dibdib mo. Pagtataboy nito sa babae na akala mo'y hayop lang ang itinataboy. Yung dibdib mo halos lumabas na dyan sa suot mong damit. Wala ka bang pambiling bra? Kita na yung 2 bundok mo, ate. Sita nito sa babae habang nakairap. Para nagulat naman ang babae sa mga sinabi ng janitress niya. Napatingin tuloy ito nang wala sa oras sa sarili nitong dibdib. Pagkatapos nitong sitahin ng babae, si Vince naman ang binalingan nito. Hoy, doon muna kayo sa kabilang lamesa. Ang pangit ng babaeng kasama mo. Utos dito kay Vince. Napakamot na lang tuloy ang kaibigan niya. Totoo naman kasi ang sinabi ni Daphne na halos nipples na lang nito ang natatakpan. Kaya nga lang, bakit kailangan pa nitong sabihin yun sa babae? Natural na lang naman sa kanya ang makakita ng ganoon. Hindi na nga niya pinansin ng babae kaya lang itong baliw na katabi niya, pinuna pa talaga. Mabilis namang tumangutango ang kaibigan niya at halos kalad ka rin ang babaeng kasama nito patungo sa kabilang lamesa. Alam na rin kasi nito na baliw ang janitress niya, kaya siguro hindi na lang ito umimik pa. Grabe naman yung suot ng kasama ng kaibigan mo. Kitang-kita na lahat. Napaismid siya. Pareho naman kayo ng suot eh. Mas malala pa nga yung suot mo. Sita niya rito. Taning na naman ito ang suot nitong damit. Bakit? Nakita mo ba itong dibdib ko na halos nakalabas na? May dignidad akong iniingatan, Joshua. Hindi ako ganun. Matino akong babae at saka hindi akong kaladkarin kagaya na iniisip mo. Saad nito sa seryosong tinig. Tingnan mo nga yung suot ng babae na kasama ng kaibigan mo. Pati yata ilong niyan, hindi na virgin eh. Hindi niya pinansin ang mga pinagsabi nito at itinuloy na lang ang pag-inom ng alak. Kunwari wala siyang naririnig at walang baliw sa paligid niya. Nang mapansin nitong hindi siya nakikinig ay sunundot-sundot nito ang tagiliran niya. Ang laki ng dibdib ng babae, Joshua, no? Ganun ba yung mga gusto mo? Pagkuhan ay tanong nito. Nakamasid kasi ito kay Vince at sa babaeng kasama nito. Ang bigat siguro niyan. Aabot siguro na 5 kilo ang bigat ng dibdib ng babaeng niyan. Ang laki. Ano sa palagay mo? Will you please shut up, Daphne? Ano naman sa'yo kung malaki ang dibdib niya? Hayaan mo siya dahil buhay niya yun. Ang ingi-ingi mo naman. Umiti ito na nakakaloko sa kanya at bigla siya nagulat nang damhin ito ang sariling dibdib. Grabe. Hindi man lang nangalahati itong akin kumpara doon sa babae. Halos magsitayuan ang mga balahibo niya dahil sa ginawa nito. Lumayo ka nga ng konti. Pagtataboy niya pero imbes na dumistansya ito sa kanya lalo pa itong umusod at isinampay pa nito ang kaliwang hita nito sa kanang hita niya. Napansin niyang ang daming napapatingin sa hita ni Daphne kaya naman inubad niya ang suot niyang coat at ipinatong niya yun sa hita nitong nakabalandra. Sa susunod, magbestida ka dahil lahat na lalaki nakatingin na sa hita mo. Umiti ito ng matamis sa kanya. Nandyan ka naman eh. Ikaw ang knight in shining armor ko. Sinundot-sundot pa nito ang tagiliran niya. Akala yata nito'y natutuwa siya sa mga pinaggagawa nito. Paano mo nasabi? I will gladly give you to them. At saka hindi naman kita kaano-ano. Why should I protect you? Pambubus ka niya. Siguro kung hindi lang baliw si Daphne at kung wala itong pamilya, baka matagal nang may nangyari sa kanilang dalawa. Bigla tuloy siyang kinalabutan sa mga pumapasok sa isipan niya kaya kaagad siyang napatayo. Nagulat naman ito sa biglaan niyang pagtayo. Uwi na pala ako. Mauna na ako. Marami pa pala akong gagawin. Mamaya ka na umuwi, Joshua. Nag-uusap pa nga tayo eh. Tsaka maaga pa.
Nakanguso nitong saad sa kanya na para bang inaakit siya. Inalis na rin nito ang coat niya na nakatakip sa hita nito. Inaplos-aplos pa nito ang mahaba at makinis nitong hita habang nakatingin sa kanya. Takot ang nangingibabaw sa kanya imbis na patulan niya si Daphne. Halos mabingi din siya sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. Parang hindi matanggap ng sistema niya na baliw ang makakasama niya. Agad niya itong tinalikuran at naglakad na siyang palabas ng V-Night. Para siyang hinahabol ni kamatayan dahil sa bilis ng paghakbang niya. This is not happening. Langya. The way Daphne smiled at him, tumatayo lahat ng mga balahibo niya. Huwag naman sana, dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa buhay niya habang ito ang kasama niya. Dalawa lang ang pupuntahan niya kapag ito ang nakasama niya. Kung hindi sa kulungan, baka sa mental hospital. No, hindi pwede. Paulit-ulit na sigaw na isipan niya habang nagmamadali siyang maglakad palabas para makauwi na. Starting tomorrow, he planned to work from home. Gustong magdiwang ni Daphne nang bigla na lang mag-walk out si Joshua. Yun talaga ang plano niya dahil may mga ilang kalalakihan na kanina pa nagmamasid sa kanilang dalawa. Kahit magkagulo na ngayon dito sa loob ng bar, at least safe na ang lalaking iyon. Naghintay siya ng ilang minuto kung lalapitan siya ng mga ito pero hindi naman siya nilapitan dahil isa-isa na itong nagsilabasan. Nang makalabas sa mga ito ay lumabas na rin siya at pasimpleng niyang sinundan si Joshua. Nakita niya ito na tumatakbo ng mabilis kahit wala namang humahabol. At dahil responsibilidad niya ang supot na iyon, kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad niya itong hinabol. "Hey baby!" Tawag niya sa pansin nito. Malayo na kasi ito kaya medyo hiningal siya nang maabutan niya ito. Nakita niya naman na mabilis itong napalingon sa kanya habang nakakunot na naman ang noo. Bakit mansama na naman itong makatingin? Wala pa naman siyang ginagawa pero bakit parang kakainin na siya nito ng buhay? Huminto ito sa pagtakbo. What the hell are you doing here? Bakit sumunod ka na naman? May bahid na kaagad ng iritasyon ng boss nito. Marinig pa lang ang boss niya. Bakit na naman ba ha, Daphne? Bakit? Ano bang nagawa ko para parusahan ako ng ganito? Langyang buhay ito. Kung makasigaw, akala mo naman pinagtaksilan niya. Hindi pa naman sila. At saka ang sarap-sarap ko yung mabuhay, kaya bakit parang aburido ito sa buhay nito? Hindi niya pinansin ang paghihimutok nito. Sinundan kita, bigla mo na lang kasi akong iniwan eh. Wala naman akong ginagawa masama sa'yo. Ginawa ko naman ang lahat para tumagal pa tayong dalawa nang sa ganoon, hindi maapektuhan ng mga anak natin. Maya-maya lang siguradong bubuliwan na naman siya nito. Tsaka kung makasigaw ka, akala mo naman pinagtaksalan kita. Loyal kaya ako. Yun nga lang minsan dahil sa kagibitan, nakakagawa ako na hindi maganda pero minsan lang naman yun. Ang mukha nito halatang nandidiri na naman sa mga pinagsasasabi niya. Ay, bakit ba napakapikunin na lalaking ito? Ang pangit ko bonding tapos maselan pa. Dahil pa ni Joshua may 10 anak. Ano kaya ginagawa nito sa buhay nito? Magulo kasi ang buhok nito, pati ang suot nito ay gusot-gusot na rin. Ang pagmumukha nito ngayon mukhang nalugi. Bagay niyang hinatak ang damit nito. Joshua, stress ka ba sa buhay? Tingnan mo yung tsura mo, oh. Hindi ka na mukhang tao. Alagaan mo ang sarili mo, Joshua. Kasi marami kami umaasa sa'yo, lalo-lalo na ako. Huwag mo kasi akong isipin masyado. I'm just one call away if you need someone to lean on. Uy, kinikilig ng itlog niyan. Saad niya rito habang nakangiti. Napabuga ito ng hangin bago siya hinarap. I want to be alone, Daphne. So if you don't mind, please go away and don't come near me again. Ever. Ang ingi-ingi ng bunganga mo. Marinig itong pahayag na halatang naiinis sa presensya niya. Ang lalim nun na. Malawak siyang umisi dito. Napakapiko ni naman ito. Mabait naman ako, Joshua. Hindi na ako yung dating Daphne na kilala mo. Pilit ko na kayang binabago ang sarili ko para sa'yo. Ang cheesy ko, diba? Ganyan ako magmahal. Paminsan-minsan hinahampas niya rin ang puwetan nito pagkatapos ay tatakbo siyang palayo. Kanina pa na ito sinasabunutan ng sarili. Siguradong bukas panot na ito. Stay away from me. Sa tuwing lumalapit ka sa akin, lagi may masamang nangyayari sa buhay ko, Daphne. Irritable na itong wika kaya napahagalpak siya ng tawa. Leave me in peace. Now and forever. Kanina pa ito sigaw ng sigaw. Kawawa naman. Pati ugat dito sa leeg nakalitaw na rin. Kapag hindi ito tumigil sa kakasigaw, puputok ang ugat nito. Umiling-iling pa ito at pagkatapos ay pinagpatuloy na ulit ang paglalakad na kaagad naman niyang sinabayan. Joshua,
Baka naman kaya ka umiiwas kasi in love ka na sa akin. Patuloy niyang pang-asar dito. Kahit masama na ang hilat siya ng mukha nito ay sige pa rin siya ng sige. Gusto mo rin sigurong pigilan ang nararamdaman mo kaya ka umiiwas sa akin, no? Kung hindi nito sinasabunutan ng sariling buhok, hinihilot naman ito ang sariling batok o di kaya'y sentido. Huwag naman sana itong atakihin kung sakaling may sakit ito. Ang hirap talagang patawanin ni Joshua. Joshua, kung may nararamdaman ka para sa akin, pwede mo naman na sabihin eh. Handa naman akong iwanan ang 8 kong anak para makasama ka lang. Uy, tatawa na yan. Panloloko niya rito habang nakangiti. Bubuo tayo ng pangarap kasama ang mga magiging anak natin. Ikaw, ako at sila. Mamahalin kita ng buong puso't kaluluwa. Gusto ko ikaw ang lagi kong katabi sa pagtulog. At sa pagising ko, ikaw gusto ko makita pagmulat ko. Boom! Nagulat pa ito nang sumigaw siya ng boom. Ay buhay, napaka-nervyoso. Lahat na lang ng bagay sinaseryoso ng supot na ito. Kanina pa niya ito naririnig na nagmumura. Ang dami na nitong kasalanan. Mabuti na lang, nagbabago na siya. Napakaluwag pala talaga sa pakiramdam kapag nagbabago ang isang tao. Ang layo na ng nilakad nila. Saan ba kasi ang sasakyan ito? Nasaan ba yung sasakyan mo? Napahinto naman ito sa paglalakad at pagkatapos ay lumingalinga. Kalaunan ay napakamot na. Ang baliw talaga. Lumagpas na dahil nasobrahan ito sa kakalakad at kakatakbo. Nakakapagtaka naman kasi dahil malapit lang naman ang parking lot sa B-Night. Tapos itong lalaki ito ang layo na ng nilakad at dahil nakasunod lang siya, kaya nadamay na siya. You know what? Sa tuwing lumalapit ka sa akin, Daphne, minamalas ako. Paninisin ito sa kanya. Isa kang sumpa sa buhay ko. Goodness. Wow, big word. Oh, kasalanan ko ba kung Hindi din niya itinuloy ang sasabihin dahil nagbabago na nga pala siya. Joshua, alam mo ba, sa tuwing tumititig kaya ako sa'yo, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kung nabubuksan lang tong puso ko, makikita mong ikaw lang ang laman nito. Oh, kinikilig ako. Ganun ka rin oh. Kita mo na wala ka ng sarili mo. Lumagpas ka na eh. Wika niya rito at ngumiti pa siya na parang aso. Iba talaga nagagawa ng pag-ibig, nawawala sa sarili. Hindi na siya dito pinansin at nag-umpisa na itong maglakad pabalik para itong pinagsakluban ng langit at lupa. Joshua, hawakan mo naman tong kamay ko para sweet tayong tingnan. Inilahad niya ang kamay niya rito pero tiningnan lang nito iyon. Maganda naman ako tapos sexy pa. Natatawa niyang sabi. Ang problema mo lang naman sa akin yung pagiging maluwag ng hiyas ko. Yun lang naman. Magpapa-vaginal tightening na lang ako pag sahod ko para naman masiyahan ka sa tuwing may gagawin tayo. Ano sa tingin mo? O kaya naman kung atat na atat ka na, mag-advance na muna ako ng mga 20,000 para may paunang bayad ako sa magsusurgery sa akin. Bastos ng bunganga niya. Upos na siya, nababalingan na siya nito at pagkatapos ay bubulyawan. Nalilisik ang mga mata nito kasabay ng pag-igting ng mga panga. Daphne, shut up! Galit na nga. Close your dumb mouth! You're the death of me! Uy naman ito. Damot mag-advance lang eh. Kanina pa kasi siya salita ng salita, hindi ito sumasagot at panay lang ang pagmumura. Boring kapag wala kang kausap at dahil galit na susupot, uminto na muna siya sa pagsalita pansamantala. Habang naglalakad sila, may biglang humarang sa dadaanan nila na 4 na kalalakihan at ang ilan sa mga ito ay may hawak na balisong. May paharang-harang pang nalalaman ang papayat naman ng mga katawan. Kawawala mga ito sa kanya. Mukhang mapapalaban siya ngayon. Napahinto rin sa paglalakad si Joshua at napatingin sa direksyon niya. Nagkabit-balikat naman siya pero inilang hakbang niya ang pagitan nilang dalawa. Ang ilan sa mga ito ay nabataan niya kanina sa loob ng bar. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Joshua at itinago niya ito sa likuran niya. Para kasi itong tuod dahil hindi na ito gumagalaw. Daphne, let's go! Bulong sa kanya ni Joshua. Tumingin siya sa mga mata nito habang nakangiti. Huwag kang matakot dahil akong bahala sa'yo. At saka kakausapin ko lang sila ng masansinan dahil baka nabibigla lang sila. Alam mo naman na maunawain ako, diba? Ayoko ng gulo dahil sobrang bait ng future girlfriend mo. Bakit kaya kapag nakikita niya mukha ni Joshua, bigla na lang siyang napapangiti? Siguro wala itong kalaro noong bata pa ito kaya mabilis itong mapikon. Palagi kasing seryoso mukha nito. Kala mo naman laging inuutangan. Mukhang naantig yata ito sa sinabi niya kaya hanggang ngayon ay nakatulala pa rin ito.
Pagkasabi noon ay hinarap na niya ang apat na kalalakihan habang may ngisi sa kanyang mga labi. Mukhang mapapalaban siya ngayon. Tama-tama dahil ilang buwan na siyang hindi nakakapag-exercise. Hinatak ni Joshua si Daphne at pinagpalit niya ang pwesto nilang dalawa. Daphne, let's go! Mukha kasing papatulan pa nito ang mga lalaki. Umalis na tayo. Huwag mo na silang patulan dahil lasing ang mga iyan. Pero imbis na matakot at sundin ang sinabi niya ay nagmatagas pa ito. Umiti pa ito nang nakakaloko sa kanya. Hanggat kasama mo ko, walang mangyayari sa'yo. Dito ka lang sa likuran ko at ako nang bahala sa kanila. Hindi mo mababakasan ng takot ang baliw na ito. Samantalang nasa gitna sila ng panganib. Akala yata nito ay laruan lang ang hawak-hawak ng mga lalaki. Bakit pa hindi ito marunong magseryoso sa buhay? Samantalang siya ay kanina pa kinakabahan dahil sa maaaring mangyari sa kanilang dalawa. Daphne, please, let's go! Marin pakiusap niya dito. May hawak na balisong ang tatlo samantalang ang isa naman ay may hawak-hawak na bihis bobat. Pinamewangan siya nito. Di sige, saan tayo dadaan? Nakaharang nga sila, diba? Kung bakit ka saan layo ng narating mo? Ang tanging paraan lang para makadaan tayo ay harapin natin ang mga iyan. Dalawa lang ang pwede mangyari sa atin, Joshua. Kung hindi tayo mamamatay, malamang baldado ang kahihinat na natin. Kung pilit ka pa rin na magmamatigas, baka huling lakad mo na yan gamit yung dalawang paa mo. Dahil mamaya, wheelchair nang gagamitin mo. Mahabang paliwanag nito. May balusong na sila, may baseball bat pa. Samantalang tayo, walang armas kahit na isa. Huminga pa ito ng malalim. Kung hindi mo ako susundin, Joshua, ngayon pa lang, magpaalam ka na sa pamilya mo at sa mga malalapit mong kaibigan. Parang hindi ito takot mamatay. Bakit makalmado pa itong baliw na ito? Ako nang kakausap sa kanila. Dito ka lang sa likod ko. Presenta nito pero mariin niya itong pinigilan. Baka imbis na makaligtas sila, lalo pa silang mapahamak. No, just stay here. Pagkontra niya sa sinabi nito, tatawag nila ako ng pulis. Wika niya kay Daphne pero inagaw nito ang cellphone niya at ibinulsa nito iyon. We'll be fine, Joshua. Hinawakan siya nito sa magkabilang braso. Walang mangyayaring masama sa atin kaya huwag kang mag-alala. Nakangiti pa rin itong wika sa kanya. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya samantalang ito ay nakakangiti pa. Napahilod siya sa sentido. Daphne, please. Be serious. This is not the right time for your craziness. Sa totoo lang kanina pa sila naghahatakan. Sa tuwing itatago kasi siya nito sa likuran, hahatakin niya ulit ito para magkapalit sila ng pwesto. Hindi niya kasi maatim na ito ang poprotekta sa kanya. Inawakan nito ang dalawa niyang kamay. Leave it to me, Joshua. Manatili ka lang dito sa lukod ko at ako nang bahala sa kanila. Kakausapin ko lang naman sila at ipaiintindi ang pagkakaiba ng masama sa mabuti. Baka mamaya may pinagdadaanan lang sila. Pahayag nito sa kanya na ngayon ay seryoso na. Hindi siya makapaniwalang tumingin dito. Muntik na siyang umismi dahil sa sinabi nito. Iba kasi ang sinasabi nito kumpara sa mga ipinapakita nito sa kanya araw-araw. Why do you need to talk to them? Umiwas na lang tayo lalo na't may mga dala silang patalim. Pagmamatigas niya, napabuga ito ng hangin bago nagsalita. Listen to me, Joshua. Lahat ng sinasabi ko ngayon sundin mo muna at huwag ka munang makapagtalo. Kanina pa tayo nagtatalo dito kaya hindi na ako magugulat kung maya-maya lang nasaksak na nila tayo. Nang akmang aalis na naman ito ay mariin niya itong pinigilan. No! Kahit naman kasi baliw ang babaeng ito at sakit lang ng ulo ay binibigay sa kanya, hindi niya naman maaatim na masaktan ito. This is Mikey. Ibinigay niya rin ito ang susi ng sakyan niya. Find my car in the parking lot at pagkatapos ay huwag kang lalabas o di kayo pumasok ka sa Born Events at humingi ka ng tulong sa kanya. Mariin niyang utos dito. Napasabunot ito sa sarili nito at ibinalik ulit sa kanya ang susi. Alam mo ang kulit mo. Pakinig ka nga sa akin, Joshua. Kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. May konti ako nalalaman tungkol sa self-defense kaya huwag kang mag-alala. Pagbibigay nito ng assurance sa kanya pero wala talaga siyang tiwala dito dahil alam niya kung ano ugali nito. Umiling-iling siya. No, ikaw sumunod sa akin at huwag mong pairalin ang kabaliwan mo ngayon, Daphne. Kapag ako nainis sa'yo, Joshua, itutulak kita para masaksakan na nila. Kanina ka pa pigil ng pigil. Naasar na ako sa'yo. Masakit na ang braso ko sa kakahatak mo. Saad nito sa kanya sa seryosong tinig. You are my responsibility. Kung bakit kasi sumunod-sunod ka pa sa akin eh. Angel niya rito. Nagkibit balikat lang ito at parang hindi sinaseryoso ang mga sinasabi niya. Natouch naman ako ng konti. Di sige, ikaw nang bahala sa kanila. Pagsuko nito at bagya pa siyang itinulak-tulak palapit sa mga lalaki.
Ito lang ako sa likod mo. Kapag nasaksakan nila, pagtatawadan pa kita. Tinapik pa nito ang balikat niya. Good luck, Joshua. Galingan mong pag-ilag dahil mukhang hindi ka bubuhayin ng mga yan. Nguso nito sa apat na lalaki na halos nakahilaran na sa harapan nila. Dahan-dahan siyang humakbang para harapin ang apat na lalaki. Huminga muna siya ng malalim bago siya nagsalita. Ano bang kailangan niyo sa amin? Pera ba? I can give you money basta padaanin niyo lang kami. Nagkatingin na naman ang apat at sabay-sabay itong nagkatawanan. Halatang halang ang mga kaluluwa ng mga ito. Bibigyan ko kayo ng pera para makauwi na kayong apat. Yun naman ang kailangan niyo, di ba? Medyo madilim sa lugar na kinaroroonan nila ngayon kaya bago pa man sila makahingi ng tulong, malamang nakahandusay na sila ni Daphne at nakatakas na rin ang mga ito. Tumungutango naman ang mga ito. Meron pa bukod sa pera. Wika ng isa sa mga lalaki habang pinaglalaruan nito ang hawak-hawak na balisong. Yung babaeng kasama mo. Inginuso pa nito ang direksyon ni Daphne. Kaya kung ako sa'yo, ibigay mo na lang siya sa amin nang matuwasay para hindi ka na madamay pa. Pagpapatuloy nito habang nakangisi pa rin. Napalingon siya kay Daphne nang humagalpak ito ng tawa kaya sinamaan niya ito ng tingin. Frente itong nakatayo habang nakasandal sa pader. Huwag mo kong tingnan ng ganyan, Joshua. Sitan nito sa kanya. Gusto mo yun, di ba? Sumama ka na raw para hindi ka masaktan. Ako? Hindi ako sasama dyan. Bahala ka dyan. Kung ako sa'yo, labanan mo na lang mga yan. Total, ganun din naman. Mukhang hindi naman yan madadala sa maganda usapan eh. Labanan mo na lang yan. Kahit bigyan mo pa yan ng pera, papatayin ka rin naman ng mga yan. Sul-sul nito sa kanya. Binalingan ni Daphne ang apat na lalaki. Mga kuya, di kami sasama sa inyo ng matiwasay kaya ayos lang na masaktan nyo kami. Pero sana, lumaban kayo ng patas. Apat naman kayo eh, kaya dapat wala na kayong armas. Sabay-sabay na pinagtatawanan ng apat ang sinabi nito. Kung ako sa'yo, miss, sumama ka na lang sa amin para hindi na masaktan ang kasama mo. Ngayon, kung magmamatigas kayo, wala na kaming pagpipilian kundi ang saktan kayong dalawa. Ayoko nga. Ano kayo, batas? Hindi ako basta-basta sumasama sa mga taong hindi ko kilala. Formal na pahayag ni Daphne sa mga ito. Ganun ba? Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang nyo. Pagkasabi noon ay sumugod ang isa sa mga ito kaya bahagya siyang napaatras. Sa kakaatras niya ay nabangga niya ang bulto ni Daphne. Bakit atras ka ng atras? Salubungin mo na. Bulong nito. I'm not yet ready. Balik niyang bulong rito. Marahan itong sununtok ang likod niya. Kailan ka magiging ready? Kapag nasaksa ka na? Pambubus ka nito sa kanya. Sa bagay, hayaan mo na lang nasaksakin ka nila. Sasabihin ko na lang sa pamilya mo na isa kang bayani. Ang mga pinagsabi nito ngayon ay hindi naman nakakatulong bagkus nakakadagdag lang sa nararamdaman niyang takot. Nang malapit na sa kinaroroonan niya ang lalaki, bahagya siyang itinulak ni Daphne. Sinipa nito ang lalaki sa mukha kaya pasalampak itong napaupo sa semento. Sa sobrang lakas ng pagkakasipa dito ni Daphne ay hindi kaagad ito nakatayo. What is happening right now? Pwede niyo naman sama ang lalaking kasama ko, pero dapat talunin niyo muna ako. Pahayag ni Daphne sa lalaking nakasalampak sa semento. Pero malabo pa sa hamog na matalo niyo ako. Lungging babae ka. Habang hawak-hawak ng lalaki mukha nito na nasaktan ay sabay-sabay naman ang sumugod ang tatlo. Ang dalawa ay nakataas sa ere ang hawak na balisong samantalang ang isa naman ay baseball bat ang hawak. Imbis na tumakbo si Daphne ay prente lang itong nakatayo at hinihintay na makalapit ang tatlong lalaki. Para siyang nanonood ng pelikula dahil sa bilis ng kilos nito. Napakurap-kurap siya habang nakamasid sa bawat pag-iwas nito sa patalim. Please, don't let her hurt. Ulit-ulit yung bulong sa kawalan. Daphne, careful! Sigaw niya. Wala siyang magawa kundi ang panoorin lang ito habang nakikipambuno. Nakalimutan na niyang nasa panganib sila dahil hangang-hanga siya sa bawat galaw nito. At paminsan-minsan napapasuntok pa siya sa ere. Akma niya sana itong tutulungan ang sagawan siya nito. Stay where you are, Joshua. Kapag umalis ka sa pwesto mo, ako mismo sasaksak sa'yo. Kanina ka pa namumuro sa akin. Para itong sumasayaw sa kakailag ng balusong na gustong itarak ng dalawang lalaki sa katawan nito. Lahat na yata ng santo na banggit na niya para lang gabayan ito. Bakit mapuro na lang kabalasan ang dulot nito sa buhay niya? Kalaunan ay naagaw nito ang balusong na hawak ng isa sa mga lalaki dahil sinuntok ito ni Daphne sa panga. Pagkatapos ay walang malay itong bumagsak sa semento. Nang bumagsak ang lalaki ay binalingan naman ito ang dalawa pa. Ang isa kasi sa mga ito ay nakasalampak pa rin sa hig habang hinahaplos pa rin ang mukha.
Patakbong sumugod ang isa sa mga ito na may hawak na patalim kaya ganoon din ang ginawa ni Daphne. Nagulat na lang siya na bigla na lang din itong mapaluhod habang nakabaon ng balisong sa hita nito at marahas nitong hinugot iyon. Bale walang nagpagpag si Daphne ng mga kamay pagkatapos ay tiningnan ang lalaki. Kaya pa? Pang-asar nito sa lalaki na ngayon ay maraming dugo na ang umaagos mula sa hita nito. Oh, gago ka! Walang hiya ka, babae ka! Halata sa mukha nito ang paghihira pero minisian lang ito ni Daphne.